Yo, what's up guys? So, welcome to my YouTube channel. So, andito na naman ako, pangalawang video to dun sa sa Sjcam ko na review. So, ito yung ginawa ni M3 MOTO na Sjcam ko. Ito siya. So, ito yung Sjcam. So, ito yung 3.5mm na jack na kinabit niya. Ginawa to noong December 2. November 2 pala, sorry. November 2, nakuha ko siya November 3, 2019. Last year lang. So ilang buwan pa lang sa akin to. Nabili ko lang yung camera ng second hand. Tapos pinagawa ko na siya sa kanya. So, again, ang halaga lang nitong Sjcam na to is 2,000 pesos. Second hand, pero kung bibili kayo siguro mga nasa 2.5. Isang set na siya. Pero wala pa siya nito. So, ngayon, ang review ko dito sa camera na to at sa microphone niya, etong generic mic na to, yan. Itong nilalagay dito eh. Totoo nga yung sinabi ni M3 MOTO na malakas yung pickup nito. So, pagka ganito na siya, lahat na ng tunog na pwedeng madaanan sa kalsada, maririnig nyo. So, isa pa, pagka nasa loob ng helmet to, sobrang kulob, sobrang basag nung tunog niya, yung audio. So, may ginawa ako mga adjustments. Gaya ng tumingin-tingin ako, kung ano yung mga pwedeng options ko. Buti na lang kamo naturuan ako ni M3 MOTO sa mahabang conversation namin dalawa kung ano yung mga dapat namin gawin para makapag-start ako ng motovlogging. So, 2,000 plus 800 pesos para sa paggawa sa kanya, tapos may kasama na siyang generic microphone. Sulit na, nakapag-motovlog ka na. Nakapag-start na rin ako. Pang-apat na video ko to. So, ito yung na-discover ko. Sa natutunan ko kay M3 MOTO, ito kasi yung sinabi niya, ito, yan. Dalawang pin or dalawang ring. Ang tawag dito is TRS. Ayun yung pasok dito sa 3.5mm jack or female output na ginawa ni M3 MOTO sa Sjcam modification ko. So, ang ginawa ko, nag-research ako ng konti. Sa pagre-research ko, pinagkumpara ko siya dito. Ito. Yan, yung dalawa. Magkaiba siya. Bali ito, isa tong regular na headset. Headset ng cellphone. Yan. Na syempre, merong microphone. So, eto kasi, pag nilalagay ko to sa loob or dito pag sinasaksak ko siya dito sa Sjcam ko, hindi siya pumapasok, hanggang dyan lang siya. Nire-reject na siya ng 3.5mm jack. Hindi siya nagtutuloy. So, sa pagre-research ko, may nakita ako na nakatulong sa akin. Mamaya pakinggan nyo yung video. So, sa dulo ng video na to, papakita ko kung ano yung nakita ko, kung ano yung na-research ko para sa mga nagpagawa kay M3 MOTO. So, panoorin nyo to hanggang dulo. Okay? So, tara, susunduin ko si Mrs. Tuloy na natin yung audio or audio check. Bye! So yun, susunduin na natin si Mrs. So ulit, ang nakakabit is yung generic microphone. So sana naiintindihan nyo kung ano naman yung mga sinasabi ko dito. So lahat ng mga naririnig nyo, lahat ng ingay sa paligid nyo, panigurado na yun, naririnig nyo yan. Panigurado, sabog na sabog yan. Normal ako nagsasalita ha.
Tapos naka-open visor ako. Mamaya tingnan natin kung ano magiging sound check nito pagka teka, mag-dual visor ako. Nainit. So medyo tatagal ako pa ng konti ito kasi para lang makarinig nyo kung ano yung mga ingay sa paligid ko. So again lang, open visor ako. Hindi ko alam kung gaano kalakas, kung gaano kaingay, pero for sure may ingay siya. So tingnan natin kung ano yung magiging ito outcome ng audio check nito. Yan, yung ingay ng truck na yung panigurado, ewan ko ngayon. Kahit na merong kahit na merong anong tawag doon, phone na nakalagay doon sa microphone. Basta yun na yun, hindi ko maalala. So hindi pa rin siya tinatanggal. Dito na tayo sa Commonwealth Avenue. So kahit yung pagsipil sa helmet ng hangin, naririnig yan. Malakas yan, guys. So nasa 40 going to 50 kilometers tayo. Ayan. So kung ano na yung pagsasabi ko dito, bahala na. Audio check na, diba? So makikita natin, nakapagpaalam naman lang ako kay M3 MOTO kung okay lang ba gawa ko ng pangalawang review dahil may natuklasan ako. Sabi naman niya okay lang naman daw, basta makakatulong sa mga kasama namin sa Sjcam. So yan, yung pipe na yun, yung open pipe na yun, yung green yun, panigurado, lakas yun eh. So halfway ako magpapalit ng mic. Ayos ah. Wifi SSX 250. Tama ba? Maingay siya. Alam mo, maingay siya. So halfway. Saan ba halfway? And then sora na lang. O dito na sa overpass na to. Pwede naman eh. O dito na tayo sa overpass. Okay. So ayun na, nakapagpalit na ako ng mic agad-agad. So ano tayo? Ang gamit ko ngayon is yung microphone na galing sa headset ng cellphone ng aking asawa. Yan.
So, nagtataka kayo, may kulay itim na letter L na nakalagay dito. Yung nakasaksak, ito mismo. Ito yung na-discover ko sa lahat ng tinuro ni M3 MOTO sa akin. So, ito, nakakonekta yung cellphone dito, yung cellphone microphone dito sa cord na to, kasi ano siya, TRS male and TRRS female adapter or splitter or whatsoever. So bali ang gamit ko ng microphone ngayon is yung sa headset. Sure ako na mas malinaw to kumpara dun sa ano, sa generic microphone. Okay din naman sana yung generic microphone kaso hindi siya pang motovlogging, pang lapel siya. So hindi ko alam kung naintindihan nyo lahat ng mga pinagsasabi ko kanina doon sa first video. Pero for sure, konti lang. Kung may naintindihan mo kayo, konti lang. Mga ilang words lang siguro. Dahil sa sobrang lakas ng pick up niya. Ang pinagkaiba kasi ng generic microphone dito sa microphone ng headset is eto hindi ganoon kalakasan yung pick up niya. Nakakapagsalita ako ng tama. Hindi ko kailangan bumulong. Purong-puro yung pagpasok ng boses ko dun sa microphone ng headset. May marinig ba kayong ingay sa paligid ko kagaya ng jeep, motorsiklo naka-pipe, truck, o busina ng bus? Konti lang maririnig nyo. So ito, yan. Yan, sa Lazada ko siya nabili. Yan mismo. So, kung papansin nyo yung audio check niya, mas malinaw, mas malakas, at buo yung mga sinasabi ko. So, ito pang basic motovlogging pa sa mga nag-i-start. Yung camera ko, kumpletong set, parang brand new. Pero sabi nung first owner kasi isang beses lang ginamit. From 2,500 na price niya talaga, nakuha ko lang siya ng 2,000. Tapos yung paggawa dito sa camera, sa paglalagay ng paglalagay ng 3.5mm jack para sa ano, sa external microphone is 800 pesos. Yun ito ipapaship nyo yung camera nyo. Shout out M3 MOTO, salamat sa'yo. Hanggang ngayon goods na goods pa rin, okay pa rin. Siguro may pipiliin akong camera, mag-guess Sjcam 4000 pa rin ako. Good na ako sa quality ng resolution. Andiyan ka pa rin naman, hindi ka naman magsasawang gumawa o sumuporta sa mga gusto mag-motovlogging, lalo na sa mga merong camera na walang kakayanan magkaroon ng external microphone. So guys, as far as I know, kay M3 MOTO kasi 800 pesos ang kailangan yung bayaran pagka isi-ship nyo yung camera. So, ang coverage nun is yung, of course, yung paggawa nun, yung 3.5mm jack, yung pagbutas dito sa ano, siguro hindi nakasama yun, hindi ko rin alam.
Ano pa ba? Yung labor, tapos yung yung shipping pabalik sa inyo. Siyempre, hindi i-cover ni M3 Moto yung pagbalik ng camera sa inyo. Saka isa pa, sobrang sulit. Ang galing talaga. Shout out sa iyo, sir. So baka gusto mag-start ng motovlogging sa murang halaga ng camera at pagpapagawa kay M3 Moto, sulit na. So, ang tanong, saan natin gagamitin yung external mic or yung generic microphone na kasama sa camera pag bumalik sa inyo? Mamaya ipapakita ko sa inyo yan. So, malapit na ako sa pagsundo kay Mrs. So, yun na nga. Shout out din Sir Joseph ng JDC Scootworks sa pagtulong sa mga kaalaman na i-share mo sa akin tungkol sa Honda Click FI o Honda Click version 1 or version 1 150. Haha, ang gulo. Honda Click 150i version 1. Yan. So, nagpapasalamat din ako Julius Lim ng Sjcam Moto Accessories sa sulit na crash guard. So, kung hindi ka pa subscriber, please hit na subscribe, mag-comment ka na rin. Nga pala, shoutout din kay sir na nagtanong sa akin tungkol kay M3 Moto. So, sana nakapag-usap na kayo. So, again, kung hindi ka pa subscriber, please hit and subscribe. Huwag mahiya magtanong. Maraming tutulong sa inyo. Marami kaming tutulong sa inyo. So, maraming salamat. Kita-kita tayo sa bahay. Marami pa ako i-explain. Hi! Yo, what's up? Yun, nakauwi na tayo. Nasundo na natin si Mrs. So, ito na yung na-discover ko na pwede sa Sjcam natin. So, ito na siya. Ito yung male jack nung earphones ng cellphone ni Mrs. So, ayan lang siya. Hindi ko na siya tatanggalin. Kasi madali lang naman siya ikabit eh. Kung ano-anong paikot lang sa loob nun. Ito na yung sinasabi ko. So, ito yung generic microphone na kasama ng Sjcam pag ibabalik na ni M3 Moto yung camera, paggawa na, tapos okay na, yung ready for recording na. Tapos ito naman yung nabili ko kay Lazada. So ito, kung mapapansin nyo, yan, parehas sila. Saan ko ba itatapat? Kailangan yan. So, parehas silang TRS. Hindi ko talaga alam yung meaning ng TRS. Pero ang pinagkaiba nila, ito direkta. Ang pinagkaiba nila dito, etong female jack na to, ito yung tinatawag nilang TRRS. Yan, yung TRRS naman ay yun yung ginagamit para sa cellphone. Ito yung kaparehas ng jack na nakalagay sa cellphone natin para kabitan ng mga headphones. So, bilang mas mahina yung pick up ng
microphone ng headset ng cellphone, yun ang ginamit ko. So ang gagawin ko lang, yan, kinabit ko lang siya dito. Tapos ito, dito na siya. Yan. So ang kagandahan nito is naka letter L na kasi siya. Ayan. Hindi siya hirap sa positioning. Tapos nandito lang din ayan, ayan yung microphone. So, sobrang lapit sa bibig. So, yun guys, nakita nyo naman siguro yung pagkakaiba nung audio nung generic mic tsaka yung microphone nung headset. So, yun, sana may natutunan kayo. Sana may nakuha kayong ideya kung paano nyo mapapaganda yung audio ng Sjcam Sj4000 ninyo na pinagawa nyo kay M3 MOTO. So siguro ito gagawin ko na lang dito is gagamitin ko siyang microphone pagka medyo malayo yung camera, tapos gusto natin ng magandang audio. So kung hindi pa kayo subscriber, please subscribe. Support all local vloggers. Yun. Maraming salamat M3 MOTO sa paggawa ng camera ko. Papasalamat din ako kay JD, si Scootworks, Sir Joseph, tsaka kay Julius Lim para sa sulit na crash guard. So maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod ulit. Abangan nyo lang ako. Hi!